Good morning, everyone! Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Alam ko lahat ay excited na ngayong araw na to dahil magkakasama naman tayong muli. Amen po ba? Tumayo nga tayong lahat. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! We bless you, Lord! We give you praise! We give you glory! Yes, oh Lord! Yes, oh God! Hallelujah! Tayo pong lahat ay umuko at tayo pong manalangin. Salamat, Panginoon, minsan pa sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. At nanais namin, Panginoon, na presensya mo ang siyang patuloy na makasama sa lugar na ito, Panginoon. Punin niyo po ang aming mga puso na may nag-uumapaw na kagalakan at pasasalamat, Panginoon, dahil sa mga biyaya, pagpapala, katapatan, pag-ibig na naranasan namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, dahil pinatunayan mo minsan pa na ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, na tunay, ikaw ay nag-iisang Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa mga pagkakataong ito, Panginoon, kung saan kami may kalayaang sumamba, may kalayaang magpuri, may kalayaang taas ang aming mga kamay, may kalayaang magdiwang, may kalayaan itanghalang iyong karangalan sa mga oras to, Panginoon. Kasama, O Diyos, na mga libu-libo naming mga tagapanood, Panginoon, sa mga dako ng Pilipinas, naniwala kami, O Diyos, na kasama namin sila at sila man, Panginoon, ay merong kagalakan sa kanilang mga puso na sumamba sa inyo sa araw to, Panginoon. Inihiling po namin, O Diyos, na maupo po kayo sa kalagitnaan ng aming pagsamba at tanggapin niyo ang aming mga papuri at parangal na nagmumula sa aming mga puso. Inialay po namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon, sa araw na to. Tanggapin niyo po ito bilang haing handog ng pagsamba sa mga oras na to, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Woo! Hallelujah! Yes, we're here to bless your name, God. We're here to find you, Lord, to seek your face, to celebrate your grace, your goodness in our lives. Amen! Woo! Yes! Hey! I've come to find you. Yes, Lord. Here I
Yahweh, our Lord, our King, our Master, the King of Kings, Lord of Lords, the Creator of all things, the Alpha and Omega. You are the King forever. As we declare today, now and forever, that you are Yahweh, our hope, Yahweh, our God, and forever you will always be. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat dahil patuloy mo kami binibigyan, Panginoon, ng pag-asa habang kami nabubuhay. At patuloy kami, Lord, nananampalatayat na nanalig, Panginoon. Anuman ang dalahin sa pang-araw-araw na buhay namin, we'll just look upon you, Lord. We'll fix our eyes upon you, Jesus. We will look to Yahweh, our God, our King. Oh, we look upon you. We look to Yahweh, Yahweh our God, Yahweh our King, the great I am. Oh, yes, you are, you are, you are, you are. You are holy, you are mighty. Yes, you are greatly to be praised. Come on, let us create a song of worship to the Lord. Create your melodies. Create your songs from your heart. Come on, sing it out, sing it out. You are my God. You are my Lord. Our God, He lives forever, and He reigns in power and love. Let earth bow down before Him. He is exalted. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. Yes, we look to Yahweh. We call upon your holy name, Yahweh, the name that is above every name.
reign. Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth bow down before Him, for He's exalted. We look to Yahweh, Yahweh, oh, forever Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, we look to Yahweh. Our hope is Yahweh, our hope is Yahweh, Yahweh. Yes, you will reign, God, and He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever, and He shall reign forever. Yes, He shall reign. He shall reign, and He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. And He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign. Come on, declare. You will reign forever. You will reign, God. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. And you will reign forever. You will reign forever. You will reign forever and ever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever and ever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. My Savior, God, you are my God, glorious, oh, glorious. Say, God, you are my God, victorious, victorious. Say, God, you are my God, glorious, glorious. God, you are my God, victorious, victorious. From the dawn of time, you reign to the end of days. You're the God who saves, say, all the earth will shout your praise. You will never change. You're the God who saves, say, from the dawn of time, you reign to the end of days. Yes, you are. All the earth will shout your praise. You will never change. You're the God who saves, God. You are my God. Oh, glorious, glorious.
God, God. You are my God. You're glorious. You're glorious. God, you are my God. Victorious. The God of victory in Jesus' name. I am more than conqueror, more than victorious, because you have won the victory more than 2,000 years ago, Lord. And I have hope, I have peace, I have joy, I have everything, Lord God, in Jesus' name. I am healed, I am free, I am delivered, I am redeemed by the blood of the Lamb. I am victorious, more than conqueror in Jesus' name. As we declare today, Lord, as we declare, alam namin, Panginoon, anuman ang haharapin naming buhay habang kami nandito sa mundo, mananatili kaming mananagumpay dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon. At hindi masasayang lahat ng gagawin naming pagsamba, pag-aali ng aming buhay. Dahil ito, Panginoon, ay nagagaling at bukal sa mga puso ng mga taong sumasamba sa nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. You are our God, and you will never change, Lord. You are the beginning and the end. At dahil kami ay nasa inyo, Panginoon, hindi kami matatakot. Ano man ang buhay na mayroon kami sa mundong ito, Panginoon. Because we have a victorious, glorious, wonderful, magnificent, almighty Jesus our Lord, our King, in whom we serve, we give our lives. Sa inyo po ang aming buhay na inaalay sa inyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ito bilang aming pagsamba. Kayo ay sa amin at kami ay sa inyo. Sa inyo po ang parangal, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen! Hallelujah! Yung malakas na napalakpak sa ating buhay na Diyos. Amen. Wag na po tayong mupo. Tayo po ay umikot at mag-release tayo ng blessing. Let us bless one another as we sing this song. Hey! Come on! Kamay natin ang bawat isa. Tapikin natin sa likod. Baka ano yan. Kailangan ng tapik ng kapatid. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit ng puso. Sabihin natin ulit sa katabi natin. Kamusta? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Kasarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi? Pinupuri siya. Kay sarap ng feeling ko pag ika'y kasama ko. Kasabay na umaawi, kasabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba magtayo Kaya sarap ng feeling. Sabi mo naman sa katabi mo ngayon. Sige nga. Kay sarap ng feeling ko pag ika'y kasama ko. Yes! Sabay na umaawi, Yes! sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Amen! Ayan. Makukupo na po tayong lahat.
Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Sabihin niyo po sa tabi niyo, shalom. Ayan. Rest and peace. Hindi po rest in peace, ha? Rest and peace. Ibig sabihin yan, kapahingahan at kapayapaan mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. So bago ko po tawagin si Tay Bems, nais ko po na pong i-welcome yung mga nandito ngayon for the first time. May mga nakita akong nandito ngayon, ano po? So yung iba siguro nandito last Sunday pero hindi ko sila na-welcome. Welcome po from Masbate, Kuya Richard and company. Welcome po. At from Cavite, si Mark and Jen. Yan, welcome from Cavite. Anak ni Tatay Chody and Nanay Alice. And from Palawan, anak ni Naipala, si Janice and anak and daughter. Welcome po. Meron pa po ba akong hindi nabanggit? Ayun sila Kuya Rabay. Welcome Kuya Rabay and dami nyo. Si Clubbers, ayan. So, hindi ko alam kung ano meron ngayon. Ba't nandito kayo? But you're welcome. Meeting. Ha? Okay. Tama. Welcome po sa inyong lahat at sa mga nandito ng mga datihan na. Welcome po. Ano, papalitan ba? So I would like kailan ba yung si Ronel ay muntik-muntik na, di ba? That's a testimony, mga kapatid. Kuya Ronel, si Kuya Ronel. Yung makita. Ayan. So, that's another testimony from the Lord. Ano po? Kahapon pa uwi siya from Masbate. It so happened na yung kanyang, may kasama ka bang iba? Wala. Dalawa kayo? Okay. So, nung magti-take off na, no? At alam niyo ang blessing doon, hindi pa nakapag-take off yung plane nung may pumutok. Tama? Yun. So, yun po ang mga close call ng ating nararanasan. Pero ang ating Panginoon ay tapat, mabuti, He protects us. Di ba? Our help comes from the Lord who is the maker of heaven and earth. Amen. May kukontra? Wala. Alam niyo po, ang buhay ko, buhay ng marami sa atin dito ay talagang testimony that our God is faithful. Saan pa tayo? Kanino pa po tayo lalapit, kanino pa tayo didikit, kundi sa ating Panginoon lang na buhay. Amen. So sige po, sa oras na ito, nais ko pong i-welcome natin ang gwapong-gwapong walang kapala. Ano po yan? Bias lang yan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Tay Bems. Sound. Yan. Pwede bang tanggalin lang ito? Hingin ko yung table. Sige po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-share, nais ko po muna i-recognize ang presence po ng aking kamag-anak, si Kuya Boyet. Tinatawag ko siyang Manoy Boyet. Pamangkin niya po ako, no? Magpinsan po kami. Retired na po ba kayo? So, una nagpapasalamat po ako sa Lord. It's a miracle na nandito po ngayon si Kuya Boyet. Andito po yung kanyang anak si Louie. Nung kami po ay nasa Masbate 3 weeks ago, nung kumakain po kami, naikwento po sa akin na si Louie po ay nabaril. How many times, ilang beses ka tinamaan? 4 na beses na siya po ay binaril at tinamaan. Miracle na siya po ay buhay ngayon at kasama natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Salamat sa Lord. Talagang the Lord is good. Siya po ay living testimony of the miracle of God. So, isang araw, bigla po siya nag-message sa akin and sabi niya, the Lord, someone, I don't know if the Lord reminded him na kami po ay magkita at I thank God for this opportunity. So, ngayong araw po na ito, ang aking pong i-share, di ko po alam kung bakit nag-rapture na ata. Kasi maraming wala ngayon. Sige po, if you have your Bible, turn with me to Genesis chapter 2. From verse 20, supposed to be from verse 28, verse 18 up to verse 24. Pero we will be reading verses 22 to 24. And
If you don't have Old Testament, pwede natin basahin Matthew chapter 19 from verse 4 up to verse 6 or verse 7. Ito po yung tungkol po sa how the Lord designed. Ang title po natin ay The Two Shall Become One Flesh. Basahin po natin Genesis chapter 2 verse 18. Ito po nakalagay, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Talon tayo sa verse 20 na lang. Sabi sa verse 22 para medyo mamaya natin balikan yan. Sabi po dyan, verse 22. The Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. And the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman, for she was taken out of man. Verse 24. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. Sa Matthew chapter 19, the same po, verses 4 up to 7, ito po ang nakalagay. Sabi po ni Christ sa Matthew 9 verse 4, haven't you read, he replied, that at the beginning God created them male and female, and for this reason a man will leave his father and mother and be cleaved to his wife, and the two shall become one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder or separate. Let's pray. Hallelujah. Praise you, Lord. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that we can come together, study and meditate your word. Father God, we ask your Spirit to be our teacher, to be our guide, to enlighten us, to help us to fully understand your word, O God. We believe that your Spirit is our teacher. And today, Lord, I just completely yield myself to you, spirit, soul, and body. For it's not by might nor by power, it is by your Spirit alone. And Father God, I pray that those who are here, O Lord, and those who are watching this live streaming, wherever they are, O Lord, I pray that they will be blessed, they will be touched by the power of your Spirit, O Lord. Lord, I need your strength, I need your wisdom to minister your word. We give you praise and we give you thanks, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, ngayong araw po nito, ay nais ko pong i-share, it's more on a heart-to-heart talk about family. I taught a lot of things dito po sa ating pong church. Marami pong mga naituro. Pero today, I'll be teaching about marriage. At ang title po natin ay The Two Shall Become One Flesh. Pag tinignan po natin sa Pilipinas, wala po tayong divorce law, pero ito po ay mukhang malapit ng maipasa. We don't have divorce law in the Philippines, pero mayroon tayong tinatawag na nullity of marriage or annulment. So, sa Amerika po, sa kinakasal, alam niyo po ba na sa Amerika, dahil may divorce sa Amerika, about 40 to 50% ng kinakasal po ay naghihiwalay. Or ang iba nga, sa tatlong kinakasal, dalawa po ang nadidivorce. Meaning, by percentage, it's about 73% ng kinakasal po sa Amerika po ay nagdi-divorce. Tapos, ito po ang masakit. Pag nag-divorce sila po ay magre-remarry. Pangalawang pagpapakasal. Alam niyo po ba na ang rate, ang chance na paghihiwalay ng mag-asawa for second time na pag-asawa ay 60%. So, pag na-divorce sila, mag-asawa ulit for the third time, alam niyo kung anong percentage ng naghihiwalay sa mga mag-asawa sa Amerika for the third time? 73% ng mga nagpapakasal sa Amerika, naghihiwalay din for the third time. Now, sa Pilipinas, we don't have divorce law. Although, mayroon po tayong tinatawag na annulment. Yung annulment po ng marriage, which is, maring ang tanong ninyo, anong pagkakaiba ng divorce sa annulment? Sa divorce, kinikilala na kayo ay nagsama, na kayo ay mag-asawa, kaya lang tinerminate ang inyong pagsasama legally. Pero sa annulment, it means na kahit kayo po ay legal na nag-asawa, na magkasama, pero pagka na-annul po kayo as if na hindi po kayo legally nagsama. That is the difference. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, kahapon po ay celebration ng Gay Pride. And I was really declaring the judgment of God, and thank God dahil hindi natuloy yung kanilang celebration dahil nasira ang kanilang mga sound system sa tindi po ng ulan. Kaya hindi po sila natuloy. So, ganito po yung mga kapatid, Sa Bible, ang marriage po is the union of the two opposite sex. Sabi ng Bible, haven't you heard that at the beginning, God created them male and female?
tandaan po natin na ang unang nilikha ng Diyos, sa akin po na po kayo tumingin, ay si Adam at si Eve, hindi po si Adam at si Steve. Naintindihan niyo po ba yon? So, mga kapatid, sa Bible, ang pag-asawa, it is the union of the two opposite sex. Sabi doon, haven't you heard, he replied, that at the beginning, God created the male and female. Naintindihan po ba natin? Ang sabi doon, and you will leave your father and mother, you will cleave unto your wife, and the two shall become one flesh. What God has joined together, let no man put asunder. So sa Bible po, ang marriage is the union, is the absolute union of the two opposite sex with definite commitment. Kaya nga ang marriage ay covenant sa Bible. So mamaya i-explain ko po yun. Now, sa ating pong kahit naman sa batas ng Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Family Code of the Philippines. Ginawa po ito noong, I think that was July 1986. Doon po sa Family Code po natin, Chapter 1, Article 1, ito ang nakalagay. Ang sabi po doon na ang marriage is the union, is a permanent union of husband and wife, man and woman. Ang sabi po doon, male and female. At ang nakalagay po doon sa Article 1, Section 2 or Section 1, na ito po ay union of must be a man and a woman. So ang marriage, both in the Bible at sa atin pong batas, ito po ay pagsasama ng babae at saka ng lalaki. Now, alam po natin na may provision po sa Bible dahil sa katigasan ng ulo kaya inalaw po ang divorce. Ganon din po ang ating batas if you are reading your Family Code of the Philippines. Article 45, Section 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Andun po ang 6 reason kung bakit pwede pong i-terminate ang pagsasama ng mag-asawa. Pero tandaan po natin, both the Bible and our family code nagsasabi na ang mag-asawa po, it is a covenant forever. Ito po ay pagsasama ng habang buhay. Now, alam po ninyo, sa Muslim, may iba po silang batas po ang Muslim. Kung kayo po ay nagbabasa ng Quran, Quran chapter 4 verse 24, that is Surat chapter 4 ayat 24, meron po silang tinatawag na muta. Ang muta, ito po ay klase ng pagsasama sa Muslim na may predetermined termination ang pagsasama. Halimbawa, kontrata, mag-asawa tayo for 2 years lang. Ang mga sundalo, pinapayagan nila na halimbawa, 3 days lang tayo mag-asawa. After 3 days, divorce na tayo. Muta ang tawag noon sa Muslim. So sa Bible po, hindi ganon. Sa Bible, once na ikaw ay nag-asawa, ang sabi ng Bible, what God has joined together, let no man put asunder. Now, ang ating pong constitution, ang Family Code of the Philippines, meron lang pong provision para ang maghiwalay ang mag-asawa. Basahin po ninyo ang Family Code Article 45, verse, Section 1, 2, 3, 4, 5, and 6. At doon po yung 6 na reason kung bakit terminate. So sa atin mga kapatid, siguro ang tanong, bakit sa mga mag-asawa, sila po ay nagsasama pero madalas ay naghihiwalay? So, tandaan po natin ngayong araw na ito, I'm going to share with you the mystery of the husband and wife. So, gagamitin ko po muna itong whiteboard. Nakikita po pa sa whiteboard? Ay, sa ano? Live stream? Thank you. Now, may susulat po ako. Ito po ay, ang ating pong binasa sa Genesis, ito po ay nasa Hebrew language. Kasi Hebrew ang Old Testament, ang New Testament po ay Greek. May Hebrew word po na ganito po ang kanilang spelling. Letter Aleph. Ito yung unang letter sa Hebrew alphabet. Kasi ang Hebrew alphabet, may 22 letters. Parang sa atin, A, B, C, D. Sa kanila po ay Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Sin, and so on and so forth. Now, ito po ang letter Aleph. Ang picture po nito ay ox head. Ang ibig sabihin po nito ay strong. Ano pong ibig sabihin nito? Strong. Pagka dinagdagan po ninyo ng letter Shin, ito yung pangalawang letter. Ang picture po niya ay 2 front teeth. Ang ibig sabihin po nito ay devourer. Ito po ay strong. Ang Hebrew po ay from right to left. So pag binasa po ninyo, ang basa po dito sa Hebrew word ay esh. Esh. Yan. Malambot esh.
Ang Esh, ibig sabihin ay strong devourer, pero actually ang Esh ay Hebrew word po siya ng fire or apoy. Hebrew word po siya ng fire. So tanda po natin, ang fire ay strong devourer because fire can destroy from a micro, galing sa maliit, up to micro. Totoo po ba yun? Ang fire ay strong devourer. Kaya niyang sirain, sunugin ang mga bagay-bagay. Maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay, kaya pong sirain ng apoy. Iyan po ang word po na fire. Esh ang basa sa Hebrew. Now, kapag ka ang letter, itong Esh ang basa, nilagyan po ninyo ng letter Y sa gitna. Ang basa po dyan ay Ish. Matigas na po siya, Ish. Ang Ish po ay Hebrew word po ng husband. So, ano po ang root word ng husband? Ang Esh ay fire. Pag nilagay mo ng letter Y, ang basa ay Ish. Anong ibig sabihin ng Esh? Fire. Pag Ish, husband. So, ano ang root word ng husband? Fire. Kaya ang husband is capable to destroy his family. Through immorality, irresponsibility, immaturity. Kaya maraming pamilya po ang nasisira dahil po sa kagagawa ng husband. Kasi nga ang husband ay Ish, ang root word po niya ay Esh, it means fire. So husband is capable to destroy his family. So ilan na pong pamilya ang nawasak dahil ang asawa ay sumakabilang bahay. Naintindihan po ba natin? Now, kapag ka ito po ay tinanggal natin ang letter Y, at ito po ay nilagyan naman natin dito ng, huwag niyo munang isipin ito, Esh muna, fire. Ito na lang. Aleph. Letter Shin. Pag nilagyan po nyo ng letter H, ang basa po dyan ni Isha. Ang Isha po ay Hebrew word ng wife. Ano ang root word ng wife? Fire. Kaya ang wife din ay capable i-destroy ang kanyang pamilya. Ilan na po ang pamilya ang nasira dahil nagloko ang babae? So, tandaan po natin, both husband and wife are capable to destroy his or her own family kasi ang root word po nila ay fire. Napansin niyo po, ang husband and wife, kapag nagliligawan pa lang, ay talaga naman grabe ang sweet. Diba? Pag tinanong, kape ka ba? Bakit? Kasi hindi ako makatulog sa'yo. Wow. Pag mag-asawa na, kape ka ba? Bakit? Dahil sa'yo, kaya ako nagka-nervyos. Nag-iiba na po ang lingwahe, kung mag-asawa na. So, tandaan po natin, ulitin ko po, na husband and wife are both capable to destroy his or her own family. Naintindihan po ba? Totoo po ba yun? I need your answer. Totoo po ba yun? Yes. Ngayon, kung ang root word ng husband and wife, tingnan po ninyo, what is the difference between Ish, yung husband, and Isha? What is the difference? Letter Y ng husband and letter He ng wife. When you combine them together, anak, pwede pa kayo, New King James, Isaiah chapter 12, verse 2. Pwede po bang ito na, dito po isulat. Letter Y, ito po yung sa husband. Letter H, ito po ang sa wife. Now, alam niyo po kung ano yung Y and H? Ito po yung sa English, Y and H. Basahin po natin Isaiah chapter 12, verse 2 in the New King James. Pakibasa mga kapatid. Pakibasa po. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For Yah, the Lord is my strength and song. He has also become my salvation. Now, alam po natin na ang pangalan ng Diyos ay Yah. Pakibalik na. Yah. Kaya lang po sa English ay may letter A kasi hindi natin mababasa yan sa English kung walang letter A. Sa Hebrew, iyan po ay letter Y and letter H. At ang Yah is the shortened form of Yahweh. Kung kayo po ay naka-attend, nagturo po ako dito 3 weeks ago about Hallelujah.
Halal means praise. You, it means you are commanded. And Yah means Lord. Kaya, hallelujah, you are commanded to praise the Lord. Naintindihan po ba natin? So, tingnan po natin na ang letter name ng Lord na Yah, ang letter Y, is in the husband. So, my letter name, divine name ang Diyos na nasa husband. So, wives, or kapag ikaw ay babae na babae, kapag ka minura mo ang asawa mo, sinaktan mo ang asawa mo, niloko mo ang asawa mo, you are not just hurting your husband. You are not just dishonoring your husband. You are dishonoring God because the letter name of Yahweh belongs to the husband. Bakit ayaw niyo magsalita? Naintindihan po ba natin? So, ang iba sa amin, iba. Sana di ako umatin. Pwede pa dagdagan po ng water. Nakapakilagay mo ng water. Pakipuno. So, ganoon din mga kapatid, kapag ka ang wife naman po, Isha, may letter name ang Diyos sa kanya, letter H. So, kapag ka, mga husband, kapag ka niloko mo ang asawa mo, sinaktan mo o minura mo ang asawa mo, you are not just doing that to your wife. You are also hurting and betraying the Lord kasi may letter name ang Diyos na nandoon po sa wife. At tandaan po natin na ang Yah, thank you. Ang Yah, ang ibig sabihin ng Yahweh or Jehovah, ang ibig sabihin is the eternal name of God. Ang ibig sabihin ng Yah is the strong, vehement, or the most vehement. Ibig sabihin ng vehement ay mabagsik, passionate, forceful. So when the Bible used for Yah, the Lord is my strength, ang ibig sabihin, the most vehement, the forceful and passionate God is our strength and song and our salvation. Nagkaintindihan po ba tayo? So, mga kapatid, ang design talaga ng Diyos sa pag-aasawa ay ganito po yon, triangle. Sa taas po, andun ang Lord, si Yahweh, the covenant name of God. Dito po sa baba ay yung husband, at sa kabila naman po ay wife. Tingnan po natin ang design. Ang husband and wife ay galing po sa magkalayo. At the bottom of the triangle, magkalayo po ang angle ng bottom. Tama po ba? Magkahiwalay. So, ganun din ang husband and wife. You came from a different background, different family. Magkaiba kayo ng character, ng ugali, magkaiba kayo. Pero tingnan po natin, as the husband is growing his relationship with the Lord, and also the wife is growing his relationship with the Lord, the closer you are to God, the closer you are also to each other. Amen? The farther you are from God, the farther also you are from each other. Kaya nga, sa pag-aasawa, dapat ang mapangasawa mo, kapwa mo mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6 from 14 to 18, 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Kapag ka nag-asawa ka, dapat kapwa mo mananampalataya, same ang faith ninyo. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 5 and Numbers chapter 25, pinagbabawal ng Diyos na mag-asawa ang hindi magkaparehas ng pananampalataya. Naintindihan po ba natin? Bakit? Kasi mga kapatid, spiritually speaking, if you are born again, John 1:12 and 13, you are born of God, you are a child of God. So kung born again ka, who is your father? Spiritually speaking. Please tell me, who is your spiritual father? God. Now, if you are not born again, John 8:44, 1 John chapter 3 verses 10 and 11, who is your spiritual father? The devil. So pagka ikaw ay hindi born again, ang tatay mo ay ang diablo. Now, hindi ko sinasabing masama kang tao. Kasi sa John 8:44, ang sinabihan dyan ni Christ, mga religious leaders. But if you are not born again, the Bible says, you are of your father, the devil. Kapag ikaw ay born again, sino ang tatay mo? Oh, so kung ikaw ay born again, ang tatay mo ay ang Diyos,
ang napangasawa mo unbeliever, ang tatay ay Satanas, nung magsama kayo, di naging magbalay ang Diyos at si Satanas. Di ba? Ganon yon. So, ambyenan mo ngayon si Satanas, manugang ka ni Satanas. Kaya huwag kang magtaka kung bakit impyerno ang buhay mo. Naintindihan po ba natin? Bakit? Parang ayaw nyo mag-amen ah. Nagkaintindihan po ba tayo? So, kaya, ang ano ng Bible, ang tinuturo ng Bible, kasi nga, may letter name ang Diyos na nasa husband kaya, Ish, at may letter name na nasa letter Y, at sa wife naman ay letter H, yung Y and H, yeah. Ibig sabihin, kapag kayo po ay nag-asawa, you are in covenant. Kaya sabi ng Bible, what God has joined together, let no man put asunder. Bakit hindi kayo dapat paghiwalayin? Kasi ang Diyos ang nagsama, o ang tawag dito, ang nag-unite. Basta you understand. It is the Lord who united you. Kaya kayo po ay iisa na lamang. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, tingnan po natin Isaiah chapter 12, verse 2. When the name of the Lord Yah was revealed. Pakibasa po. For Yah, the Lord is what? My strength and song, and He has become what? Napansin po ba ninyo tatlong S? Strength, song, and salvation. Now, ganito po ang ibig sabihin nun mga kapatid. Siya, a passionate Lord or God, dapat siya ang center ng inyong pagsasama. Now, tingin po muna po kayo sa akin. Sabi diyan, for Yah is my strength. Now, ano po ang purpose? Bakit strength? Pang ano ang strength? Puro letter D ang katapat niyan. Sa strength, ang katapat niyan ay difficulties. Now, tanong ko, sa mga mag-asawa, nakaranas po ba kayo ng difficulties? Bakit para ayaw sumagot? Totoo po ba yon? Kahit gaano nyo kayaman, kahit gaano nyo pinaghandaan ang pagsasama ninyo, there will be difficulties sa buhay na mag-asawa. Now, mga kapatid, remember, ang sabi ng Bible, for Yah is your strength. Kung ikaw bilang husband or wife, kung ang strength mo ay ang asawa mo lang, pagdating ng difficulties, malamang na malamang, dahil siyempre, hindi sa lahat ng oras matutulungan ka ng husband mo kasi kung nanghihina ka, nanghihina din ng husband mo. So anong ginagawa ng mag-asawa? Ang gusto ng lalaki, ang kausap niya lagi yung secretary, hindi yung asawa niya. Si Inday naman, yung babae, ang gustong kasama lagi ay driver. Kasi mas na ano siya, para bang doon siya humuhugot ng lakas. O, namalayan nyo na lang, ano nangyari sa inyo? Nagkahiwalay kayo. Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, for Yah is our strength. Husband and wife, your strength primarily is not your husband, not your wife, it's the Lord. So pag dumating ang difficulties, sa halip na sisihin mo ang asawa mo, bakit ganito ang buhay natin? Lagi na lang tayo mahirap. Bakit ganito? Bakit di na lang kayo manalangin? Kaya po kayo na-disappoint because ang wife expecting strength from the husband and also the husband expecting strength from the wife. Eh, parehas kayo nangihina. Parehas kayo na nahihirapan sa difficult situation ninyo. Kaya ano nangyayari? O di naghihiwalay. So mga mag-asawa, at doon sa nagbabalak mag-asawa, at kung may takot na mag-asawa, praise God. Alalahanin mo na ang partner mo is not your strength. It's the Lord. Pagka-aasa ka lang sa asawa mo, you are bound to fail. You will be discouraged. Ano ba naman yan? Itong asawa ko, sa panahon ng kagipitan, di ko maasahan. Buti pa yung aking kumpare, yung aking kaklasmate. Nung kami ay tawag dito? Nag-reunion kami. Wow, nagkwentuhan kami na parang ang sarap ng buhay kung sa kanya ako mapunta. Now, mga kapatid, that is the beginning na ang pagiging fire mo, you are bound to destroy your family. Pangalawa, sabi ng Bible, the Lord is my what? Is my song. Ano yung song?
Ang tawag niya in times of dullness or dryness. Sa mga mag-asawa, maging realistic po tayo. Siyempre kapag mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, siyempre, wow, talagang lahat na lang, tatawid ang 7 bundok. Tatanungin niya, nung naliligaw pa lang, drugs ka ba? Bakit? Kasi na-addict ako sa'yo. Wow. Nung mag-asawa na, drugs ka ba? Bakit? Sinira mo ang buhay ko. So, mga kapatid, please, always remember, nung sinabi, "Yeah is our song," anong ibig sabihin? Sa panahon na may dryness ang inyong pagsasama, please don't find inspiration from your kumpare at kumare. Kasi opening door yan ng kaaway, and because you are fire, you are bound to destroy your family. You are potential. There is a possibility that you will destroy your family. Bakit? You are getting your inspiration from not from your husband or from your wife. Kapag ang mag-asawa, dumadating sa panahon na tuyong-tuyo na ang feeling ninyo sa isa't isa, always remember the Lord is your song. Meaning, it's the Lord that will inspire you. Hindi po yung ex mo, hindi po yung mga nakaraan sa buhay mo. Kanina nabanggit ko po sa Amerika, 40 to 50%. Ang ibang, ay 73% ang possibility na naghihiwalay. For the second marriage, 60% ang average na naghihiwalay. Sa third marriage, 73%. Bakit hindi sila makontento? Kasi pagdating ng difficulties, ang strength nila, yung partner nila, ay na-disappoint sila o di maghanap ng iba. O sa panahon ng dryness or dullness ng relationship, saan maghanap? Doon sa iba. O di nasirang pamilya nila. Pag hindi ang Lord, ang strength and song of your life, you will destroy your family. Bakit parang galit po kayo sa akin? Sabi po diyan, He has also become my what? Pakitas na. He has also become my salvation. Now, ano po yan? Ang salvation in times of danger. Puro letter D yan. Do sa strength in times of difficulties. Ang song in times of dullness or dryness. Ang salvation in times of danger. Kapag kayo ay dumadaan sa isang sitwasyon na nanganganib ang buhay mo o ng asawa mo o ng pamilya mo. At ang inaasahan mo lang lagi ay ang kapartner mo. Tanda mo na yung kapartner mo ay tao din yan na katulad mo, may kahinaan. So, sino ang tagapagligtas natin? Please tell me. According to that verse, sino po? Ang sabi diyan, Yah, ito yon, si Yahweh. Yah is our salvation. So pag na-endanger, may mga panganib na nasusuong ang buhay ng pamilya. Dapat ang mag-asawa, hindi yung, dapat iligtas ako ng wife ko o ng husband ko. Hindi. Ang magliligtas sa inyo ay ang Panginoon. Kaya dapat bilang mag-asawa, kinakailangan kayo ay mag-grow ng relationship ninyo sa Lord. Now, tingnan po ninyo ang diagram po dito. So, nakita natin na ang root word ng husband ay fire, ang root word ng wife ay fire. It means both of them are capable to destroy their family. Now, tingnan po natin kunyari ang husband lang. Siya lang po ang may relationship sa Lord. So, your husband is growing in relationship with the Lord, on fire siya. Kung ang wife ay hindi po siya mag-grow sa relationship niya sa Lord, ang part ng wife is to be a fire to destroy her husband. In the same manner, kung ang wife lang ang lumalapit sa Lord at ang husband ay hindi, ang part ng babae is growing relationship with the Lord, ang husband naman po ay fire. Marami po mga husband, pinipigilan ang asawa nila na magsimba. Now, kung kayong dalawa ay lumayo sa Lord, fire talagang abutin ninyo. Tingnan nyo, pagka mag-asawa pa lang, I love you too. Tapos, nagkasama na ng whole day, mag-usap pa. Tapos kumainit na
nauubos na yung na sumasabog na yung cellphone sa init ng I love you too, I love you too. Kasi on fire sila. Pero tingnan nyo, pag nag-away mag-asawa, fire talaga sila. Ay siyempre, ang babae, pagka ang babae ay mainit ang ulo at hindi siya intimate sa Lord, ang bunganga niya parang fire. Naintindihan po ba natin? Ang lalaki naman, mainit ang ulo, hindi naging intimate sa Lord, ang kamao niya parang fire din. Kaya pag nagsama mag-asawa, double fire. Ang result niyan, divorce or annulment. Naintindihan po ba natin? Bakit parang talaga? Di ko alam kung natulala po kayo. Do you learn something today? So, may letter name ang husband na galing sa Diyos. May letter name ang wife na galing sa Diyos. So, tig-isa kayong dalawa. So, dapat kayong dalawa ay parehas na sa Lord. Naintindihan po ba natin? So, ano ang principle ng Bible for building a very strong marriage as husband and wife? Tatlo po. I-start with letter C and P. Sabi ng Bible, when you get married, you will leave your father and your mother. Now, ano po ang ibig sabihin ng leaving your father and mother? Pakinggan niyo po muna. Ang unang principle ng Bible ay change of priority. Yun ang ibig sabihin ng leave your father and mother. Magkakaroon ka ng change of priority. Isipin po ninyo, ang mga magulang ang nagpalaki sa mga anak. Iginapang ng mga magulang ang anak na mabigyan ng future. Pero pag nag-asawa, sabi ng Bible, you will leave your father and mother. Now, ang term po doon na leaving your father and mother, it does not mean we will abandon our parents. Hindi po yan tinuturo ng Bible. Kasi, tandaan po natin, si Jesus, nung mamamatay na siya, and Mary, his mother, and John was with him, sabi niya, Mother, behold your son, and son, behold your mother. Concerned si Christ sa kanyang nanay. In fact, sa history, si John the Beloved po ang nag-alaga kay Mary, the mother of Jesus, until she died. So, anong ibig sabihin ng you will leave your father and mother? Ang ibig sabihin po noon ay change of priority. Meaning, kapag ka nag-asawa ka, yung availability, dapat tanggapin na ng mga biyanan, ng mga magulang, na pag ang ating anak ay nag-asawa, hindi na tayo ang kanilang first priority. Pagdating sa availability, hindi katulad yun ng binata at dalaga pa na anytime na kailangan mo, available siya. Eh ngayon may pamilya na yan. Now, when it comes to assistance, pagka nangangailangan ka ng tulong, lalo na kung binata pa, dalagang ang anak mo, nagtatrabaho, anytime may kailangan ka, anak, may kailangan ako, pwede kang tulungan. Pero pag may asawa, hindi ka ng priority. Pagdating sa attention, hindi na rin ikaw ang priority. Kaya lang may mga magulang na ito ang nila, mga paawa effect na magulang. Alam mo na mag-asawa ka, nag-iba-iba ka na talaga. Yung asawa mo ngayon mo lang nakita, samantalang alam mo ginapang kita sa kahirapan. Kaya alam mo. O ngayon kung sagutin ka ng anak mo, kung sasabihin mo, kasi ginapang kita sa kahirapan, alam mo ba na baon kami sa utang nung nag-aaral ka, di nga ako nanananghalian. O kung sagutin ka ngayon ng anak mo, bakit kasalanan ko ba na ipinanganak? Nag-asawa ka? Pwede ka sagutin ng anak mo. But of course, hindi dapat gawin ng anak yan. Pero ang point dito, ang mga magulang, tanggapin na natin na pag ang anak natin ay nag-asawa, hindi na tayo ang priority. At doon naman sa may asawa na at mag-asawa pa lang. Pagka kayo po ay nag-asawa, huwag po yung pagkasawa po ninyo, doon pa rin kayo titira sa mga biyanan po ninyo. Sabi niya, kasi pag nakaluwag-luwag na kami sa buhay, saka lang kami hiwalay, 4 ng anak mo, di ka pa rin maluwag sa buhay. Birin po ninyo, may scoliosis na yung nanay mo, mag-aalaga pa ng anak mo. Sabi ng iba, sana di ako umatin. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid?
Now, iba naman po yung case na halimbawa, may mga anak na nag-asawa, ang mga magulang talaga na ay alagain na, dapat huwag niyong pababayaan. Pero iba yung ang mga magulang mo ay kasama mo na tinutulungan mo, hindi yung ikaw ang umaasa sa mga magulang mo. Iba po yun. Kasi kadalasan, kapag ka ang manugang at ang biyanan magkasama, para ka nagpapalaki po ng Texas na pangsabong. Nag-aantay lang yan. O, siyempre, kapag ka mga bata pa yan, di ba? Mga bata pa, ang hihilig pa niyan matulog. O, alas 7 ng umaga, tulog pa. Nagdadabog na yung biyanan. Ano ba naman yan? Tanghali na, tulog pa. Eh, siyempre, kung ikaw ay bata pa, sa'yo, ang alas 7 ay maaga pa. Eh, kung ikaw ay matanda na, palibas, alas 3 pa lang na madaling araw, gising ka na, akala mo ang alas 7 ay tanghali na. O, di mag-aaway kayong dalawa. O, magsusumbong ka ngayon. Alam mo, yung biyanan ko, napakabungangera. Madilim pa, nagbubunga nga na. Eh, bakit? Eh, alas 2, alas 3, gising na siya. Eh, tanggapin natin na ganun talaga mga matatanda. So, magsusumbong naman itong ang biyanan, magkukwenta, alam mo, itong manugang ko, napakabatugan, alas 7 na tanghali na tulog pa. So, di mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya nga, ang sabi ng Bible, you will leave your father and your mother. So, mga magulang, pag ang anak ninyo nag-asawa, pakisipa na lang po. Ha? Pakisipa na lang, magalit man po kayo sa akin. Huwag niyong ito-tolerate. Kaya sa mga anak naman na nagbabalak mag-asawa, kung hindi mo kayang sarilinin ng asawa mo, mag-isip-isip ka muna. Kasi hindi puro honeymoon ang pag-aasawa. Naintindihan po ba natin? Bakit parang hindi ko alam kung nakasimangot kayo, galit kayo sa... Hi doon sa mga nanonood. Hallelujah. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Now, ang word po na live sa Hebrew word, ang Hebrew word po ng live ay asab. Ganito po 'yon. Ito po yung Hebrew word niya. Ayin, ibig sabihin niyan ay matayan. Ito po yung tinatawag na zayin. Ang ibig sabihin po niyan ay tukat. At ito po yung letter bet. Ibig sabihin po nito ay family. Kaya ang ibig pong sabihin ng asab, Hebrew word po ng live ay see the cutting off from the family. See the cutting off from the family. Which means, kapag ikaw ay nag-asawa, makakat talaga usually ang iyong connection sa mga magulang mo. Kaya ang sabi ng Bible, you will leave your father and your mother. Do you learn something today? So number 1, there's a change of priority. So sa mga binata at dalaga, kung dati ang priority mo ay ang barkada mo, ngayon na may asawa ka na, hindi na sila po ang priority mo. Naintindihan po ba natin? Pag sinabi ng halimbawa, dati may barkada, kalagi kasama, sasabihin, alam mo, simula na mag-asawa ka, nag-iba-iba ka na. Ay, totoo naman, iba na talaga kasi dati ako binata, ngayon may asawa na ako. Tanggapin mo na iba ka na. Pero tingnan po ninyo, maraming mga mag-asawa, saan nalulong ang mga lalaki? Andun sa mga barkada. Inaaway pa yung asawa niya. Pero once na madisgrasya, may nangyaring rimalaso, wala namang barkada tutulong sa kanya. Yung asawa na inaaway niya, yung pamilya na ayaw niyang pakinggan, iyon ang tutulong sa kanya sa panahon ng kanyang krisis. Amen po ba? Di ko alam kung natatawa po kayo o nagagalit sa akin. Di ba, iba naman ang topic ko next Sunday. Now, pangalawang principle ng Bible, when you get married, number 1 ay change of priority. Number 2 ay commitment to your partner. Commitment to your partner. Anong sabi ng Bible? And you will cleave unto your wife and vice versa. Ikaw ay makikiisa sa iyong asawa. Now, ang word po na cleave unto your wife, in the Hebrew word ay dabak. Ganito po ang kanyang Hebrew word. Ito po yung kanyang letter dalet, D. Ito po yung kanyang dabak. Ito po yung letter bet.
At ito po ang letter Kuf or parang letter Q sa Hebrew. Ito pong letter Dalet, ito po ay pinto, door. Ibig sabihin po niyan ay continuous. Ang letter Bet, ang ibig sabihin ay inward. Ang back is the back of the head, ang ibig sabihin ay pursuit. Kaya ang ibig pong sabihin ng the back ay, it is a continuous inward pursuit. Ibig sabihin, hindi mo lang siya niligawan ngayon. O nang naliligaw ka pa lang. Continuous po yan habang kayo po ay nagsasama. There is a constant inward pursuit. Minsan, ang reklamo ng halimbawa, yung mga lalaki, nagre-reklamo, yung asawa ko, lagi akong pinagsasabihan. Ganito, lagi na akong mali. Bakit ang tingin mo lagi kang mali? Kasi nung nanalangin ka, Lord, bigyan mo ko ng tamang babae. O di puro siya tama. O, lahat ng gagawin mo, mali. Ikaw kasi nag-pray na, Lord, bigyan mo ko ng tamang babae. O di puro siya tama, puro ka mali. Yung babae naman, dahil laging nagbubunga nga, lagi akong sinusuntok ng asawa ko, ay puro ka tama. Kasi nag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng tama. Di puro ka rin tama. Bakit natatawa kayo? So, ang ibig sabihin po ng cleave, ang ibig sabihin ay inward or it's a continuous inward pursuit. Pero ganito yun mga kapatid, napakaganda kasi kung ang Hebrew word ay the back, ang Greek word po sa New Testament ng cleave ay proskolaw. Ganito pang spelling po niya. Pros. Law. Literally, ang ibig sabihin niyan ay to be joined together. Pinagsama. Pero ang word na proskolaw, dalawang word niya sa Greek. Ito po yung word na pros. At yung pangalawa ay yung word po na kolaw. Ang word po na pros signifies intimacy. Kasi ang ibig sabihin ng pros ay face to face. Yung word na yan ay madalas kong ginagamit in prayer or in other teaching, yung John chapter 1 verse 1. Bakit intimacy? Sabi sa John 1:1 ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nakpakiano mo yung with God. Yan. Paki-highlight. Ang word po dyan na with, sa Greek word po ay pros. Kaya ang John 1:1 yun, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Greek, ang nakalagay ay, en archehologos prostontion. Narinig yung term na prostontion? Ibig sabihin ng pros is in the presence. Ibig sabihin nun ay face to face. Intimacy. Kaya nung sinabi ng Bible, yung term na proskolaw, ang proskolaw, pakinggan po ninyo, this is the experiential aspect ng husband and wife relationship. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na the sexual life of husband and wife. Ito yung romance ng mga mag-asawa. Kaya mali naman po na kapag ka may edad na, ay mag-asawa na tayo, kahit wala ng mga romance, wala ng sex. Mali po yun. Nasa Bible po yan. Kaya ang term ay pros. Ibig sabihin ay intimacy that represents the sexual life. Tandaan po natin na ang sex po ay hindi masama. Ang sexual perversion ang masama. Halimbawa, ang rugby hindi masama. Pero kung sisinghutin mo ang rugby, doon yun yung masama. Ang sex ay hindi po masama. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay niyan. Tingnan mo ang pugita. Wala namang sex education. Di naman nanonood ng pornography, pero grabe mag-sex ang pugita. Ang isda, ang langaw, ang lamok. Sabi ng iba, inaaral, oh yes. Pati lamok, pinag-aaralan ko po. Now mga kapatid, ang sex, yan po ay gift ng Diyos. Now ang tanong, ano ang purpose? Bakit ang sex ay ibinigay ng Diyos sa husband and wife? Anong purpose? Tatlo po, starts with letter P. Number 1, for procreation. Sabi ng Lord, go and multiply. Paano kayo magmamultiply kung walang sex? Ang sex is God's design na for example, ang husband will release the sperm cell at ang egg cell na nasa nanay, yun ang magpe-fertilize. Kaya nagkakaroon ng nabubuo ang baby. Kaya ang purpose po ng sex ay for procreation, pagpaparami.
Pangalawang purpose ng sex is for protection. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 7 verses 1 and 2 and verse 9, sabi doon, let every man has his own husband and let every wife has his own husband. Ang sabi po doon sa verse 9, yung husband and wife na relationship, ang sabi po sa verse 9, kung hindi nyo na mapipigil ang sarili ninyo, pakibasa. If they cannot exercise self-control, mag-asawa ka na lang kaysa magkasala ka pa. So, ang purpose ng sex, number 1 is for procreation, number 2 is for protection. Protection po yan. Kaysa magkasala ka, edi magpakasal ka na lang, mag-asawa ka. If you cannot handle your hormones, if you cannot handle your sexual passion, sabi ng Bible, mag-asawa ka na lang. Nagkaintindihan po ba tayo? At ang pangatlo po is for pleasure. For pleasure. Na pwede bang basahin natin sa Proverbs chapter 5, simula po sa verse 15 up to 19. Na pwede basahin sa The Passion Translation. Basa mga kapatid. Proverbs chapter 5, 15 up to verse 19 po yan. Basahin natin. Kaya nyo bang basahin? Parang ang late naman. Pakibasa. Ay, sorry po. Pakiko. Basa mga kapatid. My son, share your love with your wife. Ano yung word? Pakisigaw. See? Sa asawa mo lang yan. Pakibasa, diretso. Drink from her well of pleasures and from no other. Next. Verse 16. Maliit po, no? Pakibasa. 16. Why would have you sex with a stranger or with anyone other than her? Bakit ka makikipagtalik sa iba na hindi sa asawa mo? Verse 17. Reserve this pleasure for you and her what? Alone. And do not share it with another. Bawal po yan sa iba kung di mo asawa. Verse 18. Your sex life will be blessed as you take joy and pleasure in the wife of your youth. Next. Let her breast be your satisfaction and let her embrace. Nakakalasing pala ang yakap ng babae. Intoxicate you at all times. Yun nakakay po dyan. Intoxicate, nakakalasing. Be continually delighted and ravished with her love. Next, 20. My son, why would you be accelerated by an adulteress by embracing a woman who is not yours? For God sees everything you do and His eyes are wide open. Yan po ay babala. Ang sex, number 1 is for procreation, number 2 for protection, number 3 for pleasure. Pero yan po ay sa wife mo lang at sa'yo, hindi pwede sa iba. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, paano kung halimbawa, nag-involve ka sa immorality? Alam niyo kung ano mangyayari? Basahin natin, chapter 5, verse 1. Ito po ay warning sa atin. Chapter 5, verse 1. And please, kahit po sa aming mga pastor, we need your prayer that we may not fall into temptation. We really need your prayer. Verse 1. Sabi po diyan, listen to me, my son, for I know what I am talking about. Sabi ni Solomon, makinig kayo sa aking mga anak, alam ko ang sinasabi ko dahil siya po ay merong 700 na asawa, 300 na chicks. 1 Kings chapter 11, verses 1 to 3. Sabi po niya sa Ecclesiastes, sabi ni Solomon, sa lahat ng mga mapapait na ranasan ko, ang babae ang pinakamapait sa buhay ko. Because of the women, siya po ay tumalikod sa Diyos.
1 Kings chapter 11, verses 7, 8, and 9, nagalit ang Diyos sa kanya. Deuteronomy chapter 7, verses 14 to 17, sabi ng Diyos, ang king dapat hindi mag-asawa ng marami. Ay nag-asawa siya ng marami. Sabi ng Bible, 1 Kings chapter 11, verses 1 and 2. And when he grew old, Solomon turned away from God. At siya po ay grabe ang galit ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, listen to me, my son, for I know what I'm talking about. Alam ko kung ano sinasabi ko. Sabi niya, listen carefully to my advice. Verse 2. Pakibasa. So that wisdom and discernment will enter your heart, and then the words you speak will express what you have learned. Verse 3. Remember this, the lips of a seductress seem so sweet like honey, and her mouth words are like music to your ears. Ganun daw talaga ang mga babaeng mapang-akit. Ang sabi diyan, matamis magsalita, nakakaakit. Verse 4, but I promise you this. Ito sabi ni Solomon, but I promise you this. Pakibasa. In the end, you will be left with a bitter conscience. Ito mangyayari sa'yo. Makakalaban mo ang konsensya mo. Dahil walang kaalam-alam ang asawa mo, may kalukuhan kang ginagawa. While you're saying, I love you, but deep within your heart, may kalukuhan kang ginagawa. Sabi diyan, bitter conscience. For the sting of your sin will pierce your soul like a sword. Yung kasalanan ng immorality na ginawa mo, tatagos talaga yan sa kaluluwa mo. Di kanyang patatahimikin. You can try to explain and defend yourself and justify yourself. Pero alam mo deep within your heart, ang sabi po diyan, she will ruin your life, drag you down to death, and lead you straight to hell. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Next. She has, pakibasa po, she has prevented many from considering the paths of life. Yes, she will take you with her where you don't want to go. Dadalhin ka sa hindi mo gusto. Yung troubles na pagdadaanan mo because of immorality, yan ang mangyayari. Next. A sliding down a slippery road and not even realizing where the two of you will end up. Di mo alam kung saan mahahantong ang buhay ninyong dalawa. Listen to me, young man. Praise God. Buti nang walang mga young man dito. Listen to me, young man, and don't forget this one thing I am telling you. Run away from her as fast as you can. Verse 8, don't even go near the door of her house unless you want to fall into her seduction. Huwag kang pupunta kahit naman doon sa pinto ng bahay ng babae. Kung alam mong ipapahamak ka, mapapahamak ka. Sabi ng Bible, itumungtong ka sa pinto ng bahay niya, huwag kang lumapit. Maliban na lang kung gusto mo na mapahamak ang buhay mo. Sabi niyan, in disgrace, ayun, disgrasyada. In disgrace, you will relinquish your honor to another. Alam po ninyo, na ako po ay very compassionate sa mga kapwa ko, pastor at lingkod ng Lord. Pero nakakalungkot po. Marami ng pastor ang nasira ang buhay because of immorality. Now, I don't judge them. But please pray for me and Tatay Bing and all the pastors. Bakit? Ang dami pong pastors nagpo-fall into temptation, into immorality. In fact, ngayon sa Amerika, grabe, one after the other, great men of God sa Amerika. Bakit? Mayroon pong isang satanic priest na siya po ay na-born again at siya po ay nag-confess na ang mga satanic priest pala, ang ginagawa na ritual, lagi po silang nananalangin kay Satanas na lahat ng mga pastor ay bumagsak sa temptation. Kasi yun lang ang panlaban. Ang pastor okay lang mamatay sa preaching ng gospel, pero iba yung ikaw ay nahulog sa immorality. Masisira ang buhay mo. Now, ito pa ang nakalagay. In disgrace, you will relinquish your honor to another, and all your remaining years will be squandered, given over to the cruel one. Ang cruel one po dyan ay si Satan. Biro mo yon, lahat ng pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, nawala lang. Next, pakibasa po. Pakibasa po ng malakas sabay-sabay. 1, 2, 3. Why the labors of your home go to someone else. Di ba? Maraming mga mag-asawa, nag-abroad ang lalaki,
o ang babae nagpakahirap because of immorality, napunta sa wala, sa iba napunta ang kanilang mga pinaghirapan. Totoo po ba yun? I need your response. Totoo po ba yun? It happened again and again. Sabi po sa kadugtong, pakibasa, for when you grow old, you will groan in anguish and shame. Grabe, maghihirap ka sa kahihiyan. Ito pa ang kadugtong, pakibasa ng malakas. Pakibasa ng malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3. As sexually transmitted diseases consume your body. Yan. Marami nang nangyari na ganyan, na nagkasakit ng AIDS, ng HIV, because of sexual immorality. Nasa Bible po yan, mga kapatid. Verse, kadugtong. And then finally, you will admit that you were wrong and say. Bandang huli, aaminin mo rin na nagkamali ka. Wag mo na, doon mo na. And then finally, you will admit that you were wrong and say, if only I had listened to wisdom voice. Kadugtong. Because my heart hated, kasi maliit yung, to be told what to do. Alam nyo, pag matanda na, ito sabi, sana nakinig ako sa advice sa akin. Sana hindi ko ginawa, nasira ang aking pamilya, nagkaganito ang aming buhay. Totoo po ba yun? It really happens. Next. Basa. If only I had listened to wisdom voice and not to stubbornly demanded my own way. Ito ang problema sa mga nagko-commit ng sexual immorality. Sila na nga ang may kasalanan, sila pa ang matapang, parang akala mo sila pa ang tama. Stubborn kasi ang tawag ng Bible sa kanila. Next. Verse 13. Why didn't I take seriously the warning of my wise counselor? Sabi niya, bakit di ko sineryoso kaya yung payo sa akin ng matalinong nagpapayo sa akin? Why was I so stupid to think that I could get away with it? Yan. Akala nila kapag sila po ay may kalukuhang ginawa, nagtatago, naitatago lang kanilang sexual immorality. Ang sabi ng Bible, pag bandang huli, sasabihin mo, hindi ko rin may tatago pala ang nagawa kong kalukuhan. Now, verse 14, basa. Now I am totally disgraced and my life is ruined. I am paying the price. For the people, ito ang masakit. Pakibasa po. Pakibasa ng malakas. Pakibasa po ng malakas. Gusto ko po mapakinggan po yan. Alam niyo, gusto ko mapakinggan yan para ma-remind sa akin na kapag ako ay nag-commit ng immorality, you will be my judge. Kaya marami mga pastor sabi, alam mo, bakit ako ginadjudge ng congregation ko? Nakalagay sa Bible. Your congregation will be your judge. Kaya marami mga pastor nasasaktan na chinichismis ng mga miyembro, nagkakaganito. Nasa Bible po yan. Kaya gusto ko, pwede nyo bang basahin? Gusto ko mapakinggan para ma-remind ako na I should avoid sexual immorality. Please do me a favor. Pakibasa ng malakas. Now, please, pwede nyo bang basahin yan, tapos ituro nyo ako? Sige, I need that. Pakibasa po at ituro nyo ako. Pakiulit. Yan, yung ginagawa niyo, ngayon pala, natatakot na ako. Bakit? Kasi, ganun pala mangyayari. So, mga kapatid, sabi ng Bible, when you get married, you will leave your father and mother and cleave unto your wife. Now, ang word po na cleave, ang nakalagay po dyan ay pros. Ang ibig sabihin po ng pros ay intimacy ng husband and wife. Nabasa natin kanina. Now, ang word po na kolaw, ang kolaw, ito po yung legal side na mag-asawa. Now, anong ibig sabihin ng legal side? Ito po yung kaya nagpapakasal, may marriage contract. Na kapag dumating ang panahon na itong pros, meaning, di nyo na nararamdaman ang intimacy ninyo bilang husband and wife, even then, you are not yet allowed na gumawa ng kasalanan. Alam po ninyo, ang very successful and exciting na mag-asawa, pinapractice ang kolaw. Ang pros ay intimacy.
Grabing intimacy yung pagsasama ng mag-asawa, yung sexual life nila. Pero hindi pwedeng kaligtaan ang kulaw. Alam niyo kung bakit? Iyan ang problema ng mga artista. Ang mga artista, para na nagpapalit ng damit. Bakit? Kasi ang mga karamihan ng mga artista, nasa pros lang ang gusto nila. Yung intimacy. Wow, pag tingnan mo ang mga artista pagka in-interview, di ba? Magka-holding hands. Talagang forever. Sabi pa na si Buhan, forever sa imong mata. Tayo ng forever. After 4 months, hiwalay na. Palibasa, maraming pera. Madali lang nila i-terminate ang kanilang pagsasama. Now, ang pros, that is the experiential side. Na dapat exciting ang relasyon ng mag-asawa. Pero ang kulaw, the legal side. Na meaning, kahit na wala ka ng feeling sa asawa mo, wala na kang sexual life bilang mag-asawa, you are not yet allowed na gumawa ng kasalanan. Kasi ang word na kulaw is the legal side. Mananagot ka sa batas. According to the word of God and according to our family code, mananagot ka sa batas. Meron tayong revised penal code sa Pilipinas na nagsasabi kung ano ang penalty ng mga kasalanan. Immorality, bigamy, adultery na ginagawa ng tao. So number 1, a change of priority. Number 2, commitment to your partner. Ang sabi ng Bible, and you will cleave unto your wife. Napakasakit po, pakinggan niyo mga kapatid. Napakasakit na marinig natin sa mag-asawa, yung sasabihin na, nako, kung wala lang tayong anak, matagal na tayong hiwalay. Ang tanong ko, bakit? Anak mo bang pinakasalan mo? Sabi ng iba, nako, kung wala lang tayong marriage contract na pinirmahan, hiwalay na tayo. Bakit? Marriage contract ba ang pinakasalan mo? Hindi. Ang pinakasalan mo ay ang partner mo. Ang mga anak, yan ay bunga ng inyong pagmamahalan. Ang marriage contract is the legal proof na kayo ay legally married. Clear po ba yun mga kapatid? So dapat ang commitment ay nasa partner. You will cleave unto your wife. The third and the last is the covenant partnership. Sabi ng Bible, and the two shall become one flesh. Ang dalawa ay magiging isa na lamang. Now, mga kapatid, paano nyo explain yung term na and the two shall become one? Now, sa Bible po, mayroong iba't ibang klase ng word na one, both in Hebrew and in Greek. Ang word po na one, kapag ginamit po yung term po na yakid, ibig sabihin po niyan ay one person. For example, in Genesis chapter 22 verses 1 and 2, sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, offer unto me your only son. Only lang ginamit, yakid, kasi isa lang anak ni Abraham kay Sarah, si Isaac lang. Pero mayroon pong case sa Bible, pag ginamit ang word na one, ikad in the Hebrew, hindi po ibig sabihin na one in person, but simply means united, pinagsama. Halimbawa, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is, sa Hebrew ay, Ishma Israel, Adonai Elohino, Adonai Ikhad. So, andun ang word na Ikhad. Anong ibig sabihin ng Ikhad? Ang example po niyan, basahin natin Genesis chapter 1, verse 5. Lapit na po tayo mag-end. Do you learn something today? Genesis 1:5, pakibasa. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, what? Ang word po dyan na first, sa Hebrew word ay ikad. First day. Ang word po dyan na first ay ikad. Alam nyo ba na ang first day ay one day? Alam nyo po ba kung bakit ikad ang ginagamit? Kasi ang one po, ang first day or ikad, dalawa po ang bumubuo niyan. Evening and morning. Naintindihan po ba natin? Ang day, hindi po siya binubuo ng isa lang. May morning, may evening. Ang evening ay darkness, ang morning ay light. So magkaiba talaga sila, pero pinagparis. So yung evening and morning, alam niyo ibig sabihin ng evening? Covering. Covering the light. Ang ibig sabihin ng morning ay breaking the light. So when you combine the covering of the light and the breaking of the light, evening and morning, ang sabi doon, first day. Naintindihan po ba natin? So, ganito yung mga kapatid. Kung ang pinag-usapan po natin ay day, isang day lang, one day. Pero kung pinag-usapan natin ay element of time,
Iba ang morning, iba po ang evening. Ang tawag po doon ay ikad. In the same way, pakinggan po natin mga kapatid, in the same way, ang sabi ng Bible, and the two shall become one. Husband and wife become one. One in what? One in flesh. Ibig sabihin, sila po ay united. Ang tawag po doon ay covenant. Ano ang kaibahan ng covenant? Ano ang kaibahan ng covenant sa promise? In promise, you give your word. In covenant, you gave your life. Halimbawa, nangako ka, bukas pakakasalan kita. Next year pakakasalan kita. So I promise, word yun. Pero ang covenant po hindi giving words. It is giving life. When God made covenant with Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, in Genesis 15, this is our covenant. Kumuha ka ng hayop, biyakin mo simula ulo hanggang buntot. Tapos biniyak, duman ng Diyos in front of them. At ang sabi ng Diyos, this is my covenant with you forever. Dalawa lang ang paraan para ma-break ni Abraham ang covenant. Number one, kung mabuhay ang hayop na biniyak simula ulo hanggang buntot. At pangalawa, pwede niya ma-break ang covenant pag namatay ang Diyos, which is impossible. So ang covenant ay impossible, ito po ay unbreakable commitment. Yun ang ibig sabihin nun. So as I end mga kapatid, pakinggan po ninyo, lahat ng covenant, mayroon po yung testing. Tatlong testing yan. Marami, pero ito yung tatlo. Number one, crisis. Kahit gaano nyo paghanda ng pagsasama ninyo, may crisis na darating. Pangalawa ay conflict. Kahit gaano nyo ka-understanding, kabait, magkakaroon kayo ng conflict. Maring hindi kayo magsapakan, magsuntukan, pero magkakaroon kayo ng conflict, yung hindi pagkakaunawaan. Yung pangatlo po ay confusion. Dadating ang time na mako-confuse kayo. Magtatrabaho ba tayo? Hindi. Mag-abroad ba tayo? Hindi. May mga confusing situation. So these are the three stress test sa mga mag-asawa. Number one ay crisis. Number two ay conflict. Number three ay confusion. Pero if you understand, as I end, pakinggan po ninyo, na ang root word ng husband ay fire at ang root word ng wife ay fire, ibig sabihin, both of you can be capable to destroy your family. Pero bakit fire? Kasi tandaan po ninyo, si Moses in Exodus chapter 3 verse 1, and the Lord appeared to Moses in a burning bush. The bush was burning, but it was not burned. Why? Ang sabi doon, when Moses approached the burning bush, ang sabi doon, and from within the bush, God spoke. Kaya pala hindi natupok ang iyong punong kahoy na umaapoy. Kasi sabi doon, from within the bush. Andun pala ang Lord sa loob po ng punong kahoy na yon. Kaya hindi po yun nasunog. In the same manner, if God is within your relationship, although both of you are fire, ang root word po niya ay fire, you will not be destroying each other, but you will be passionate in your relationship as husband and wife. Nagkaintindihan po ba tayo? Do you learn something today? So pag mag-asawa, ano sabi ng Bible? You will leave your father and mother, a change of priority. Number two, commitment to your partner. You will cleave unto your wife. And number three, covenant partnership, and the two shall become one flesh. Ito po ang conclusion. Tingin po muna po kayo sa akin. Sabi ng Bible, what God has joined together, let no man put asunder. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your holy and your wonderful name. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw na ito. Sa iyong mga salita po na aming narinig. Thank you for your Holy Spirit, who is our teacher. The Holy Spirit who is our comforter. The Holy Spirit who enlightens our hearts and our minds. Father God, I pray that let this message of God continue to minister in the lives of the couples, in the lives of your people, Lord God, and even for the young people who are preparing and planning to enter into a marriage life, oh Lord, into marriage. Lord, help us to understand that marriage is a covenant. It is a lifetime commitment. So, Father, I pray, help us, oh God, to fulfill our marital duty for each other. And we ask for your grace, oh God, to help us so that we can build a very strong relationship as husband and wife and as a family. Lord, we pray, help us, oh God, to avoid sexual immorality.
And those who are already involved in any immorality, touch their hearts. Convict them, O Lord, to repent from their sins, O God, and turn away from their immorality so that they can build a very strong, healthy family, O God. Father, in the name of Jesus, we thank you for your grace and for your blessing. We believe that your word is so powerful and anointed. It will change us, it will transform us, it will build our faith and build our relationship as a family. We give you praise and honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Ayan. Okay, so, sino po dito ang may ka-third party sa marriage? Okay lang po may third party, basta si Lord lang yon. Ano po, kasi kailangan natin si Lord sa ating marriage. Amen. Actually, dapat may third party at dapat si Lord lang yon. Okay, so sa ngayon po, let's prepare our tithes and offerings. May nagsabi po, narinig ko to, matagal na, sabi, you can love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. So, kung mahal natin ating Panginoon, ang mga anak ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon, let us give for His kingdom. Amen. Taas po natin ating mga tithes and offerings at tatawagin ko si Kuya Alvin to pray for our tithes and offerings. Praise God. Let's pray po. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Amin pong narinig po ang kahalagahan, Panginoon, ng marriage, Panginoon, between man and woman, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil kayo po ay nandyan po para sa amin, sa aming sambahayan, Panginoon. Kayo po ang nasa kalagitnaan namin, Panginoon, at nagbibigay ng lahat, Panginoon, Lord God. Kaya ngayon, Lord, ay balik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon. Tanggapin niyo po ito, Panginoon. At i-bless niyo po ang bawat magbibigay, Panginoon, Lord God. I-bless niyo po ang aming negosyo, ang aming trabaho, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It is coming from my heart. Thanks unto you, Lord. All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting my blessings. I just can't keep it to myself. When I thought that we had done too much, oh, Jesus did it again. I can tell it enough. Oh, oh, oh. I shout it loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, oh, oh. I shout it loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, oh, oh. I shout it loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, oh, oh. I shout it loud from the mountaintop. Amen. Ayan. So, isa po sa mga dahilan na nag-ihiwalay, na-encounter ko na to before. Sabi nung isa, sabi ko, ba't kayo naghiwalay? Kasi hahanapin ko pa yung sarili ko. Hindi ko alam kung natagpuan niya yung sarili niya. Pero alam niyo po, ang dalawang person, dalawang tao na ibang background, iba ng pagpapalaki, iba ng mga values. Katulad kami ni Tay Bems, kami ay opposite poles kami. Sa totoo lang sa personality. Sabi nung nagkasal sa amin, hindi ko alam paano itong dalawang to ay nagkamabutihan. Kasi opposite poles kami. But then, alam niyo po, maiksi lang po ito, maiksi lang. Ano lang, ang tawag dito, PS lang to. Pagka ang inisip mo ay mag-aasawa ka dahil gusto mo makompleto ka, mali po yun. You should be complete in yourself. Hindi po pwedeng yung kapartner mo magkukompleto sa'yo. Pwede makakatulong kung pareho kayo may magandang complementary yung inyong personality, but then do not find your completeness
in your partner. Amen. Be in a relationship as a complete person. Yung pong wala kang insecurity. Kasi pag may insecurity ka, mga selos at kung ano pa nangyayari yan. Hindi man to life coaching, no? Naalala ko lang na it should be said, it should be mentioned. So find your completeness in God. At kahit sino mapangasawa mo, you will do well. Amen. Ako, I did that to myself. I did not find my completeness in Ty Bems. Hindi ko inisip na siya ang kumpleto sa akin. I made sure na ako ay kumpleto. Kung may insecurity ako, tinanggal ko yon. Sabi pa niya, sipain mo palabas ng pintuan. Alisin mo, iwaksin mo sa buhay mo. Kasi katulad naman ng ating living in a community, di ba? We have to be, sabi nga ay, love begets love. Kung gusto mong mahalin ka, magmahal ka. Magmahal ka muna. So, do the first thing. Sa any relationship po yan. Any relationship. Mag-asawa, magkapatid, sa family. Kung gusto mo nang be the change that you want to see. Gusto mo ang family mo ay buo, let it be your goal na bagim mo ang pamilya mo. Ng pag-ibig sa pamilya, be the one to love first. Amen. Amen. Sige po, para po sa ating mga announcements. Wala akong makita. Meron ba youth mamaya? Okay, ang Shabbat natin ay next month na. Wala pang announcement. Wala pa, okay. Sige po. This coming Friday. So last Friday po. Shabbat po natin. Shabbat Assembly. Shabbat reading for June 28, Send for Yourself. Matatagpuan po sa Numbers 13, Joshua 2, Matthew 10, and Hebrews chapter 3. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us thank the Lord for all of His blessings sa mga niya sa ating mga dalangin. We thank you, Lord, for our life, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you, Lord, for our families, O God, sa aming magulang, mga kapatid, asawa, anak, apo, mga manugang, Panginoon. We thank you, Lord, for our loved ones, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay pinupuno ninyo ng pagmamahal, Panginoon, para sa kanila. Thank you, Lord God, for bringing us safely here and for bringing us safely home. Thank you, Lord God, for making us blessings, Lord, to everyone whom we will meet, O God, whom we will be encountering today, O Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe ninyo para sa bawat isa. Let it not only stay in our minds as a knowledge, as an information, but let us practice it, O God. Maging buhay ito sa aming mga buhay, Panginoon. Let it manifest, O God, so that you will be glorified. Thank you so much, O God, sa buhay ng aking mga kapatid na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, dinako niyo ang bawat isa sa lugar na ito. This is not a coincidence, O God. It is your perfect and appointed time, Lord. We can be together today. That we will bond, O God, and fellowship together. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the answers to our prayers, Lord. Thank you as well for healing, O God, everyone who needs healing. Thank you for the finished work of Christ on the cross. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And today I decree and declare the blessing of the Lord upon each and every one. Lord, bless us and keep us. Lord, make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom. God bless you po. And see you next Sunday.